Ayan, good morning po sa ating lahat. Muli na naman po akong magbabalik sa umagang ito upang magbahagi ng banal na salita ng Diyos. Hayaan niyo po na umpisahan ko po muna sa panalangin upang gabayan tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral sa oras na ito. So Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah Lord God, purihin ka Ama, luwalhatiin ka, dakilain ka Panginoon sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Tunay nga na napakabuti mo Lord God sa aming mga buhay. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Hindi niyo po kami pinagkukulang Ama. Maraming salamat sa panibagong bukas, panibagong umaga, ngayong umaga Lord God. Maraming salamat at maraming salamat Lord God sa aming kalakasan, kalusugan at kaligtasan sa araw na aming natatamasa Lord God sa oras na ito. Muli Lord, ako'y nagpapasakop, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan o God. Linisin niyo po ang aking puso, Lord God, upang ako ay maging karapat-dapat sa iyong Panginoon. Patuloy niyo po ang gamitin, Lord God, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong banal na salita, O God. Kayo po ang manguna, Lord God, sa aking sasabihin, O God. Ang tanging kalooban mo lamang, Ama, ang siyang maihayag sa aking mga bibig. Asakop po ako sa iyong kapangyarihan, O Lord God. Kayo po ang manguna, Lord. Kayo po ang maging tagapagturo, O Ama. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang instrumento ng iyong banal na salita, O God. Kayo po ang manguna sa lahat ng aking sasabihin, O Lord God. Itago mo lamang po ako, Ama, sa iyong likuran upang malaya ka po, Lord, na makapagpahayag ng iyong banal na salita, O God. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po lahat, ibinabalik ko, Lord God, ang lahat ng mataas at papuri, Lord God. Bigyan niyo lamang ako ng karunungan, kaalaman at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang magawa ko po ng maayos at maluwalhati na naaayon sa iyong kalooban, Ama. Kaya ako nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, O God, nagpapakumbaba lagi, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ibinabalik ang lahat ng mataas at papuri. Pasalamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Sa buhay ng tao, hindi po mawawala na nag-aalala tayo, nababalisa, namumroblema, dulot ng mga iniisip natin na napakaraming bagay ang iniisip natin sa buhay, no? Pero dapat natin na itaas ito sa ating Panginoon. Ano mang kabalisahan natin, ano man yung mga problema natin, itaas po natin ito sa ating Panginoon. So, ang ating pong main verse ngayon ay tungkol sa Mateo 6, verse 25 to 27, na pinamagatan ko pong kalayaan ng pag-aalala. So, ang sabi niya rito sa ating main verse, sa Mateo 6:25 to 27, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, pang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa suotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng higit sa isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, ang sinasabi lamang po ng verse na ito na hindi tayo dapat mag-alala. Kung ano man yung mga nararanasan natin na matinding problema, matinding pag-aalala, o matinding pangangailangan natin, ihingi lang po natin ito sa Panginoon, no? Ihingi natin sa Panginoon. Sapagkat ang taong nag-aalala, ang taong nai-stress, ang taong nag-iisip na parang akala mo iniisip niya ng nag-iisip ng kawalan, no? Ito po ay mga taong walang pananampalataya sa Diyos, no? Hindi siya marunong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kung ano magagawa ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. So, meron tayong dapat Diyos na tawagin at meron tayong dapat Diyos na hilingin ang lahat ng mga kailangan natin sa buhay, no? Tungkulin ng Diyos na iligtas tayo, tungkulin ng Diyos na tayo ay kanyang pakainin. Kaya nga sabi niya rito sa Isaiah 46 verse 4, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Diba? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon Diyos dito sa Isaiah 46:4 na tungkulin niya tayong pakainin at iligtas. So, bakit pa tayo mag-aalala? Hindi tayo dapat mag-aalala, no? Huwag natin bigyan ng stress ang ating isip, ang ating puso, ng dahil lang sa pag-aalala, ng dahil lang sa pag-iisip sa kawalan.
no? Kaya nga ang sabi niya rito, tayo mga anak ng Diyos na higit na pinahalagahan at minamahal ng Diyos. No, mahal tayo ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung yung mga ibon ay pinapakain niya, tayo pa kaya na mga anak ng Diyos? No, tayo pa kaya mga anak ng Diyos dito sa mundong ito? Kaya nga sabi niya rito sa Awit 8 verse 3 to 6, at sinasabi ni Haring David na pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati na ang buwan at ang mga bituin sa iyong mga inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang inyong pangalagaan? Inilikha mo siyang mababa sa iyo ng hikaunti, pinuspos mo siya at ng dangal, at ang kaluwalhatian mo siyang pinunos sa lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So, tayo po ay inilikha ng Panginoon Diyos. Tayo ay mahalaga sa Kanya. Tayo ay pinapahalagahan ng Diyos. So, huwag po nating isipin na pinapabayaan tayo ng Diyos. So, ano man yung mga nararanasan natin, idulog po natin ito sa Panginoon Diyos. Tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos, bagkus tayo po ay Kanyang tutulungan. So, ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan po natin na manalangin. Kailangan po natin na magtiwala sa Kanya. Kung nag-iisip po tayo, alisin po natin yung mga pag-iisip na nakaka-stress sa ating isip, nakaka-stress sa ating puso, sapagkat walang magagawa kung nai-stress po tayo, wala po tayong magagawa kung nag-aalala po tayo. Pag nag-aalala po ba tayo, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Hindi. Kung nababalisa ka ba, nagkakaroon ka ng kapayapaan? Hindi. Ngunit kung ito idudulog mo sa ating Panginoon, ang Diyos ang makakapagbigay sa iyo ng kaginhawaan at kapayapaan. Bakit? Sapagkat ipinagpaubaya mo ito sa Kanya. Hindi mo sinosolo, hindi mo ang lahat ng worries mo, lahat ng stress mo sa buhay, no? Kasi alam natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos, no? Lahat tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Kung balimbawa tayo, may inampun tayo na anak, diba, ang ginagawa natin sa ampon natin na anak, ibinibigay natin ang pagmamahal, na tunay na pagmamahal, binibihisan at pinapakain, no? Yung ampon lang po yan, pero ituring natin silang tunay na mga anak. Tayo pa kaya na anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos, na hindi tayo pakakainin, hindi tayo tutulungan? So yan po dapat nating maunawaan, na kailangan po nating manalangin, magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon Diyos, sapagkat tayo ay tunay na anak ng Diyos. Yun nga rito sa Romans 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang kamasagana sa atin ng lahat ng bagay? So, may paalala sa atin ng Diyos kung yung bugto niyang anak na ibinigay niya para sa ating kaligtasan, no? Yung pa kaya yung ating mga pangangailangan na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon Diyos? Kaya nga may paalala sa atin ng Diyos dito sa Mateo 6:34. Ano ang sabi niya? Huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang siyang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Huwag nating alalahanin ang para sa araw ng bukas. Ang Lord ang siyang bahala nito na mag-supply sa lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan po natin gawin, pasalamatan po natin kung ano po yung natatamasa natin sa araw na maghapon. No? Gahan, sa tanghalian, sa hapunan, kailangan natin ipagpasalamat ito sa Panginoon. Minsan may mga merienda pa tayo, no? Hindi ba natin kayang ipagpasalamat sa ating Panginoon? At kung nag-aalala tayo para sa bukas, ipanalangin ito natin sa ating Panginoon. Gabi pa lamang, idulog na natin ito sa ating panalangin sa Panginoon. Sapagkat alam ko na may ibibigay na pagpapala ang Panginoon sa paggising mo sa umaga. Yan, ganyang kabuti ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, kailangan po nating magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, chapter 4, verse 6 to 7, kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. So, hindi tayo dapat mabalisa, kundi manalangin tayo sa ating Panginoon. Yan yung paalala sa atin ni Apostol Pablo, na panalangin, Diyos ang magbibigay sa atin, no? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan kung tayo po ay natututong manalangin sa Kanya. Ng puso, ng ating isip, ang kapayapaan ng ating buhay, no? Ang ating buhay. Sapagkat
dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Ngayon kung puro reklamo tayo, puro samang salita ang lumalabas po sa ating bibig, huwag tayong umasa na tayo ay makakatanggap ng blessing mula sa ating Panginoon. No? Huwag tayong umasa. Paano kaya niya pagpapalain? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon Diyos kung hindi tayo marunong magpakumbaba? So, kailangan natin magpakumbaba. Humingi tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng paglilinis ng ating mga puso sa ating Panginoon, sapagkat wala pong tao na hindi makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan, sapagkat wala pong matuwid kundi ang Panginoon Diyos lamang. No? Upang magkaroon tayo ng kaligtasan, upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, maalis yung ating kalungkutan sa ating buhay, yung mga negatibo nating pananaw sa buhay, aalisin ng Lord ito. Kaya lumapit tayo sa Kanya, patuloy tayo magpakumbaba at sa Kanyang harapan, at magpalinis po tayo sa ating mga kasalanan. So kaya nga sabi niya rito sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, kung sinasabi niyang tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang mga katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan, aasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo ng lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. No, yun po no. So kailangan po natin humingi ng tawad, magpalinis po tayo mula sa ating mga kasalanan, sapagkat wala pong ibang matuwid, wala kahit na isa kundi ang Panginoon Diyos lamang. Kaya nga isuko natin ang ating buhay kay Jesus. No, problema, yung mga bagay nakakabagabag sa iyong puso, sa iyong isipan, at tanggapin ang Panginoon Diyos at tanggapin ang Kanyang kaligtasan, at dito magsisimula na mabago po ang buhay mo. So magpasako po tayo sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin po natin ang kaligtasan na nagbumula sa Panginoon Diyos, sapagkat wala pong ibang makakapagbago nito kundi ang Panginoon Diyos lamang. Amen. So sabi niya nga rito sa 2 Corinthians 5:17, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. No? Sa Kanyang banal na salita lamang natin matatagpuan ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya, no? Sa Biblia at sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Kanyang banal na salita. At dito mo matututuhan kung paano mo panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, no? At mapapawi ang lahat ng mga alalahanin mo, ang lahat ng stress mo sa buhay, ang lahat ng mga bagay na nakakapagpa-stress sa iyong isipan at sa iyong puso, sapagkat dito magpapakilala ang Panginoon mong Diyos kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya tapat ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At magkakaroon tayo ng katahimikan sa ating buhay, no? Sapagkat ang Diyos natin ay mabuti at tapat. No, ulitin ko po, ang sabi niya po sa Mateo 6:33, gayon na lamang ang pag-iibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So panampalatayanan po natin ito, at kung uunahin natin po ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay, ang nangangako po ang Panginoon Diyos sa atin na hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay kung siya po ang ating uunahin sa ating buhay. So ganun po kabuti ang ating Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos ay matapat, sapagkat Diyos ay mabuti, sapagkat Diyos ay mapagmahal. Ayun po, maraming salamat. To God be all the glory. Po tayo. Ama, sagana mong ibinubuhos ang iyong pagpapala sa aking buhay. Patawarin mo ako kapag ako'y nag-aalala sa mga bagay na hindi mahalaga, lalo na sa mga material na bagay na makakagambala sa aking isipan, O God. Naniniwala ako na ibinibigay mo ang lahat ng kailangan ko habang hinahanap ko ang iyong mukha at ang iyong kaharian. Sa ngalan ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory.